Kalinganon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kaayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. RN Subic 91.1 Hot FM. Radyo Natin San Jose City 103.3. 103.5 Hot FM. Ita Radyo Natin Bontoc 100.9. RN Buwak Marinduque 105.7. Ang Radyo Natin Buhi 100.1. Radyo Natin Brooks Point 104.5. Radyo Natin Tuyaw 91.9 FM. Radyo Natin Kalambasa. Radyo Natin Gimba 104.5. Ifranta 105.8 Radyo Natin FM. Radyo Natin Luzon 104.7. 102.3 Hot FM in Lemery, Batangas. Radyo Natin Libon 88.8. RN Madela 101.7 Hot FM. Radyo Natin Masbate 107.1. Radyo Natin Santa Rosa 92.1 FM. 9.7. Hello, good morning. Malipayon ngadlaw kanatong tanan mga friends, mga inigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran ug sa mga dapit nga maabot ning atong broadcast. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM Nabal Biliran. Welcome sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa ug serbisyo ipinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Espina. Kumusta ka mo? Today is 19th day of June. June 19, 2024. Ha, kumusta ka mo? Ang atong walo ka mga lungsod sakupan sa atong island paradise of the Biliran. It is a wet Wednesday. Maulan kay ting ulan na. It's rainy season na. Pag ting ulan, daghan tang mga balantayan, ha? Iwas sa mga sakit, ha? Especially ang dengue, ha? Ang dengue kay it strikes even in diliting ulan, much more na kunting ulan, ha? Anha nangingitlog ang mga lamok, mga kiti-kiti, and it turns out na ihimo silang lamok nga basin mahimo nga carrier sa dengue, ha? Always clean your surroundings, ha? Search and destroy. Pero may nato kinigin papaymat nun sa atong mga kaigsunan ng mga tigpaminaw din sa atong Sibya sa probinsya. Oh, tingulan na, ha? Okay. Karong simana, this week, we will be launching a project GIWA. GIWA. G-I-O-W-A. Gabay para sa eksklusibong ospital sa wastong alaga. GIWA. G-I-O-W-A. Guidance for inclusive hospital and proper care.
emphasizing inclusivity in the healthcare services, particularly for the LGBT community. Pinalangga good ni Gobernador ang LGBT community. This will be a long-term LGBT will have the right to care cards, which give them legal authority to make crucial medical decisions for their significant other in Biliran Provincial Hospital. So at nilang kinininyo kanang giwa gabay para sa inklusibong ospital sa wastong pag-alaga. Okay? Pahibalo. Today is 19 para buwas. Pahibalo sa tanang member consumers. May ada na pod kita power interruption, brownout. When Thursday, June 20, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. 9 hours nga brownout. Ang affected areas diha sa may Feeder 1, sakop sa Feeder 1, crossing Riverside, Karay-Karay, Padulong Naval, Almeria, hangtod sa Sitio Tubig, Barangay Inasuyan, Kawayan. Kan kumbaga nakakabati karon kan napag-abri pa lang sa ilang mga radyo. Brown out, power interruption, crossing Riverside, affected areas Feeder 1, crossing Riverside, Karay-Karay, Padong Naval, Almeria, hangtod sa Sitio Tubig, Barangay Inasuyan, Kawayan. Ang rason, because of final tapping and rerouted three-phase line from Barangay Larasabal to Upper Dapdap, Agpangi. Sanglit, ang mga may mga gin-stock na dito sa inyong refrigerator. Mga brown out karon. What is this? Okay. Bilico Power Advisory. Edited as of June 19, 2024. The scheduled power interruption tomorrow has been rescheduled. New schedule will be posted once available. Thank you. Paibalo sa tanang MCQ, member consumers, scheduled power interruption June 20, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m., 9 hours. So, rescheduled yay. Yan. Bagulanit. Salamat sa Kang Juan Aguilos. Kagimpadaan ni nga redre, ha? So, dili-di madayon. Ang brownout tomorrow, June 20. Ang affected areas crossing Riverside, Karay-Karay, Padulong Naval, Almeria, hangtod sa Sitio Tubig, Barangay Nayusan, Kawayan. Gihangyong pagsabot sa MCQ sa apektadong lugar alang sa kasayuran sa tanan. Please share. Okay, power advisory ni ha? Dili madayon, ha? Pasalamat kita nga dili madayon ang brownout tomorrow, 8 a.m. to 5 p.m. Ano ba yung mga announcement, kano sa badto katong June 12? Ano ba to? Father's Day. Wala gihapon dayon. Ambot kung kanusa na pod. Okay, salamat na lang pod kay ang among generator way gasolina. Okay. Takpa! 15 minutos sug sa 15 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gihapon kamo sa atong Tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Ang BIPSO nagpo-propose pa lang kini. Okay. We are trying to call BIPSO kung ano ba talaga ito kasi ang shifting hours ng mga empleyado is nagsulod na kanina, nagsuod alas 7 sa buntag and they will end up 6 p.m., 7 a.m. to 6 p.m. And according to the news, Monday may klase, Tuesday may klase, Wednesday walang klase. Pagka Thursday, may klase o Friday o Saturday kung aduna pa man. Wednesday,
walang klase. Biliran State Province University is transitioning a two-shifting class system for academic year 2024 and 2025, marking a return to full in-person instruction. Here are the frequent questions and the facts and questions. Magdaghan nini. Pero for sure, this is just a proposal. Huh? Okay, what is this? Press release. Biliran Province State University implement shifting class mode to address growing enrollment challenges. Tama. Okay. Biliran Province State University, BIPSO, is witnessing a steady increase in enrollment numbers resulting to significant pressure. Okay, tinod ni kay nagtitikad ako ang eskwelahan, nagtitikadaghan ang number of enrollees. Karon may mga buildings nga gimpangguba kay they have to magtutukod og bag-o nga mga building. So that is why nagkamayada changes sa school year 2024 and 2025 sa pagsulod. Adi, ang first shift 7 a.m. to 1 p.m. Second shift 1 p.m. to 7 p.m. Okay, wapagod kita'y klaroan kung unsa may mga details about this. Pero nakuha na to diya sa Facebook account sa BIPSO, nagkuha na sila. They are into a proposal kung unsa bagud ang mitatabo niya ni. Uy, dagan man. Joel Dalumpinis, good morning bro. Wilfredo Sabunsulin, Warlito Alagao is also watching. Okay. Wilfredo Sabunsulin. Ay, nako boy, good morning sa inyong tanan. So that is it. Karon, nagtutukod na po ng bagong nga building diha sa sulod sa BIPSO. We are increasing the number of students per year. Dili manggod kini mo ubos. Permanente lang kini siya, magtitikaig mo, nagtitikada mo. So, in order for the leadership of BIPSO to adjust that ang mga estudyante by Wednesday, dili daw sila makakasulod. Monday, pwede pa makasulod, 7 a.m. to 6 p.m. Pila na ito ka oras, ha? 7 a.m. to 6 p.m. Oh. Tapos sa Monday, Tuesday, Wednesday, walang klase. Ambot ko na muna nini. Oh. Okay. Di apa? Congratulations sa mga kapulisan, ha? The number 3 most wanted person in the province of Biliran was arrested by the local police at about 10:45. In Barangay Kaulanguhan of this municipality. The accused was identified as Elias Cardo, 41 years old, single, unemployed, and a resident of Barangay Kaulanguhan. So congratulations sa atong PNP na nakadakop kining number 3 most wanted person. Alright? Tak na, 20 minutos ang nakalabay sa alas 11. Warlito Lagaw is also watching. Ano na, kumusta? Pre, ang atong tubig. Sabagay, nag-rasyon man kita sa mga in different places, pinamumutangan nato og kaning mga baril, dagkong mga baril nga adto didto mukuha og tubig. Kay talaga nagpo-problema pagud kita din sa atong tubig. Ang tubig, ang source of water, walang problema. Ang piping, ang unsa pa man din nga gagastonsanan, yun ang problema nato. But for sure, ang tubig dili problema kay sus. Ang tubig din sa atong probinsya, hemurasak. Ha? Okay. So, ang atong panahon, maulan. Ha? Sige og ulan, kalit-kalit ang pagkusog sa ulan. Oh. And it never stop.
Okay. So what is this news? We would like to say thank you to Junicio Oliva Jr., ang atong Biliran Provincial Tourism Officer. That he informed the hiking enthusiasts from Luzon, Visayas, and Mindanao are expected to participate. Kadto naggalabay nga June 14 to 16. This was very successful nga climb Biliran nga gimbuhat nila din ipinagi sa Department of Tourism. They have targeted 6 individual hikers each from Luzon, Visayas, Mindanao to participate in this event niadtong June 14 to 16, and this was very successful. He further said that the first mountaineering event held in Biliran Province, initiated by the provincial government of Biliran through the governor, Governor Gerard Rogers Pina, and co-implementor of by the Department of Tourism Regional Office Number 8 din sa Region 8 through the Regional Director Karina Rosa Tiopes. It aims to access and improve the process and administration of the mountaineering program in the province, which help the position Biliran Province as a nature, and they will be what is this? Before they climb Biliran event, the provincial government of Biliran through the province, the PDRRMO and the Provincial Tourism Office and the Department of Tourism Regional Office Number 8, they have conducted a mountain research and rescue, ang MOSCAR. So congratulations diay sa kaning mga miyembro sa Climb Biliran. This was held last June 14 to 16. May makikilalan gad gihapon ang probinsya sa Biliran. Mountainous ang atong province. Daghan kayo mga bukid nga nindot panaklang ngadto dito and discover na to. Basta nindot lang ang panahon. Dili lang kanang magkuan-uan makatapos may bagyo-bagyo. Ambot kung the Pag-asa said one typhoon is expected to come over this month of June. Sana dili na lang gihapon may dayon. Dili na lang mungadto na lang dito sa kadagatan. Okay. So that is it. Takna, 25 minutos ang nakalaway sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay. Ayaw ka mo kang alimot kay it's karon simana maglalunch ang proyektong GIWA. GIWA. What am I pronounce it? Did I pronounce it correctly? GIWA. GIOWA. Ang gabay para sa inklusibong ospital sa wastong alaga, GIWA. A guidance for inclusive hospital and proper care. This is to emphasize inclusivity and healthcare services, particularly for the LGBT community. Okay? BIPSO nailed it again in the world universities with real impact. 2024 WURI WURI ranking, besting among the 1,072 entries participating universities across the globe. Overall ranking globe top 300 innovative universities. Rank 6 in the Philippines. Nag-rank ika-98 sa tibuok kalibutan ng BIPSO. Leadership ranking. Ika-16 ang Pilipinas. Rank 32 sa world ranking. Student support and engagement, rank 16, Philippines. And rank 34,
of the entire world. Social responsibility, ika-rank 9, ikasiyam, din sa tibuok nga Pilipinas, ika-rank 29 sa tibuok kalibutan. So let us all salute to BIPSO Wari Technical Team headed by Ma'am Jenny Agang Hinugin and Dean Vince Pilasco of the technical writers, the project leaders, and members of the different schools and the entire BIPSO community for a job well done. Yay! Palakpakan natin ang BIPSO. Okay, so kung sa world, wow. Gindot daga ng mga universities of the entire world pero dili nagpapalupig ang atong BIPSO. Okay? Bueno, dinilang sa nato temporaryo tatapuson ang atong tulmanon karong adlaw. Today is Wednesday. Ang mga empleyado sa trabaho what can I say to them? Very nice. Basta bawal ang nakasimangot. Giving offer a smile especially to your clients sa mga diha sa mga government agencies. Yes. You know, sa Capitol, nindot ang patakaran sa Capitol under the leadership of Governor Gerard Espina sa munisipyo. And all government agencies continue the work na kinanglan magtrabaho kita. Kay lisod karon ng panahon pag hindi nagtatrabaho, labi na ang mga estudyante, pag paniguro ka mo pag eskwela, kay pag hindi dili ka mo kakapagtapos, you cannot graduate. Pukis. Pukis ka mo. Kinanglan, magtapos pag-eskwela, katapos pag-human pag-eskwela, pag nindot ang record, you can land a job kung asa ka gusto nga magtrabaho. Pagtrabaho, then you can contribute to the community. Dili naman lang dito sa gawas, or dinin na lang. Ang TESDA, daghan ang mga gi-offer din ng mga short courses. Panginano ka mo dito sa TESDA, dito sa CNSAT, Kabukgayan, kay daghan ang mga gino-offer. Pang-eskwela ka mo nga tanan ng mga kabataan. Dida sa BIPSO, kadtong way makapasar sa entrance exam, well, mangingita nalapod sila somewhere in Cebu, or in Tacloban, or in Ormoc. Kay nindot na baya dia sa BIPSO ang standard din na taas na kaayo. Kaya mo kinanglan mo kuanggod mo strike mo kuanggod mo banat kita karon nga mga panahon na. Okay. Wala naman tayo eksaktong oras, dinila na ito ang mga temporary tinatapos ang atong tulamanon karong adlaw. Wednesday, it is a wet Wednesday, June 19, 2024. Sa ngaran sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw, mayong udto. God bless and mabuhay! Serving the Philippines.